Hello mga kanime, ating tunghayan ang malungkot na sinapit ng Diabolus member sa kamay ni Celine. Ating alamin ang plano ni Celine sa mga ito at inireveal na dito ang tatlo pang kasing lakas ni Suzaku na Diabolus member. So wag na nating patagalin pa at simulan na natin ang chapter 91 to 92 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Nagsimula ang chapter sa huling pangyayari sa Diabolus. Emotional nga mga Diabolus members dito dahil sa nangyari sa kanilang master. Ayon nga kay Suzaku na hindi nga daw ba ibinigay ni Celine ang kanyang buong lakas nung naglaban sila. Sagot naman itong si Celine na ibinigay niya ang kanyang buong lakas sa kanyang human form. At inaamin niyang wala siyang laban kay Suzaku gamit ang kanyang human form. So gusto nga ipagganti ni Suzaku pagkamatay ng kanyang master rito. Ngunit agad nga siyang pinatigil ni Celine. Dahil ayon dito na kung mag-isa lang itong lalaban ay wala itong magiging laban sa kanya. At tulad nga ng sinabi niya kanina na nirerespeto niya ang lakas nito at walang silbi kung papatayin niya lang ito. Maya-maya tanong nga si Celine dito kay Madmol kung mayroon pa nga daw bang tao na kasing lakas ni Suzaku. Agad-agad naman sagot si Madmol na nanginginig na may 3 pang araw. So natuwa naman si Celine nang malaman na may 3 pang kasing lakas na tao maliban kay Suzaku. Dagdag niya pa na siya na nga raw ang magiging guild master na mga ito magmula ngayon. Kaya laking gulat nga ng lahat nang marinig ito mula sa dragon. Pinaluhod nga niya ang lahat dito. Kahit napipilitan ay lumuhod nga ang 3 lalaki rito, maliban kay Kiria. Dahil inatake nga ni Kiria si Celine, agad naman nagkaroon ng malaking buwan sa paligid at ang liwanag neto. Maya-maya biglang nawala si Kiria. Laking gulat nga ng iba na masaksihan ang nangyari kay Kiria. Ayon naman kay Celine na hindi niya ito pinatay. Dinala nga lang daw niya ito sa ibang lugar dahil hindi nga raw niya gusto ang mga babae na parang lalaki kung gumalaw. Bumalik na nga sa human form si Celine dito at nagsisigaw nga sila na ibalik niya si Kiria. Sagot nga si Celine na ibabalik niya ito kung tatanggapin ng mga ito na siya ay maging guild master nila. Dagdag pa ni Celine na alam niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa iba pang god dragons at kailangan lang neto ng kooperasyon. Kaya tanong nga sila kung ano nga raw ba ang plano neto. Agad naman sagot si Celine na distortion. Dahil sa distortion ng magic powers ay lalong lalakas. Magsasanib persa nga raw ang dragon at ang mga taong kumakain ng dragon para patayin ang iba pang mga dragon. Tanong nga si Suzaku na balak nga rin daw ba nitong patayin ang iba pang mga dragon. Sagot naman si Celine na merong 4 nga raw na dragon na umaharang sa daan niya. Ang wood god dragon na si Aldro na namatay na ilang araw lang ang nakalipas. Ang water god dragon na si Merkphobia na ngayon nawala na ang kapangyarihan. Kaya kahit ipanghuli na lang nila ito. Pero ang problema nga raw ay ang 2 god dragon na si Navernes, ang gold dragon god. At ang fire dragon na si Ignia. Hanggat nandito nga raw ang 2 dragon na ito, ang kanyang mundo ay hindi makukumpleto. Ang mundo na walang dragon kundi mga tao lamang. Tanong naman sila na ano ang mapapalad nito ni Celine. Sagot naman ito na mamumuhay nga raw siya sa mundong ito bilang isang tao. Ang isang tao na may pinakamalakas na kapangyarihan. Dagdag pa ni Celine ng panahon ng mga dragon ay natapos na 400 years na ang nakalipas. At ito na ang panahon para tapusin ang panahon ng mga dragon. Pero gusto nga raw niya na silang gagawa para patayin ang 2 dragon na ito. Agad nga nagsalita si Suzaku na malakas naman ito. Bakit hindi ito mismo ang gagawa para patayin si Ignia at Vernes? Sagot nga si Celine na hindi nga raw naniniwala mga ito na malalakas din ang mga tao. Pero iba nga daw siya. Dahil naniniwala siyang malalakas sa mga tao mula nang makita niya ang lakas ni Suzaku. Kaya kapag makipagtulungan ito sa kanya ay tiyak na mababago nila ang mundo. So maya-maya binalik niya si Kiria. Salita pa nga si Celine na bukod sa pagtalo kay Ignia at Vernes, ay malaya nga din daw ang mga ito na ipaghiganti ang kanilang master kahit ilang beses nilang gustuhin. Hanggang sa maging magkakampi na nga raw sila. Lalo nga raw dapat matuwa ang mga ito dahil meron isang dragon na sumusuporta sa kanila. So after nito ay tuluyan na ang tinanggap ng mga Diabolus members ang alok ni Celine. Ayon nga kay Celine, bilang panimula ay gusto nitong dalhin sa kanyang 3 pang kasing lakas ni Suzaku. Dahil ang una nilang gagawin ngayon ay ang patayin si Eleftheria. Isang tao nga raw ito na isang dragon na kagaya ni Acnologia. At kayang-kaya niya nga raw itong patayin ng sarili niya. Pero gusto niyang makita ang lakas ng mga ito. So lumipat naman ang scene sa bayan ng Dramel. So nagpapaalam na nga sila Natsu ulit dito sa mga kasamahan. So maglilibot-libot nga raw muna sila dito saglit bago dumiretso din pabalik sa Magnolia. Umiiyak naman si Jovia dito dahil aalis na nga ulit si Gray.
After nito, tuluyan na nga sila nagpaalam at magkita na nga lang daw ulit sila sa kanilang guild. Agad naman nagpaalam din dito ang mga natitirang Fairy Tail members. So hindi nga nila alam kung saan talaga sila papunta para hanapin ang iba pang God Dragon. Kaya biglang may naisip na idea si Erza. Ayon dito, bumalik nga raw muna sila kay Lepseria, baka makalikom sila ng impormasyon doon. Samantala lipat na ang scene sa Magya Dragon. Ayon sa pagsasalaysay ni Lucy, ang Magya Dragon na kanilang naging starting point mula nung nagsimula silang isil ang mga 5 dragon. Binuo ang Magya Dragon 100 taon na nakalipas para protektahan ang mga tao laban sa mga pagmamalupit. At habang lumilipas sa mga panahon ay nagsimulang magkaroon ng iba pang mga guild sa buong mundo. Kasama na dyan ang Fairy Tail Guild. At si Lepseria ang nagtatag ng Magya Dragon na kasalukuyang naninirahang mag-isa dito na siyang ipinagkatiwala ang 100 Years Quest sa kanila. At ngayon bumalik na nga sila muli sa Magya Dragon para magbigay ng report tungkol sa nagawa nila. So finally dumating na nga sila sa Magya Dragon. Masaya nga nilang binati si Lepseria rito. Pero napapansin nga nilang nakatalikod ang matanda dito at hindi sila hinaharap. Napapatanong nga mga ito kung okay lang si Lepseria. So maya-maya nagsalita na nga si Lepseria rito. Ayon dito, tumingin nga raw sila. Ito nga raw ang tablet model para sa 5 God Dragon. Ang Water God Dragon Merphobia at ang Wood God Dragon Aldron ay naisil na. So napapatanong nga sila na namomonitor nga daw pala niya ang mga nangyayari. Pero sagot nga si Lepseria na sa kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na 100 taon na may nakabalik matapos na makatalo ng God Dragon at 2 dragon pa nga ang natalo ng mga ito. Mayabang naman ang salita si Happy na sinabi nga raw nila na ipagkatiwala nga lang daw ito sa kanila. Sagot naman sina Lucy at Erza na mabait nga raw si Merphobia at nagawa lang nilang matalo si Aldron dahil sa tulong ng kanilang guild. Pero sagot naman si Lepseria na kahit ano pa man ang dahilan ay 2 dragon ang naisild ng mga ito at malaking achievement na iyon. At alam niya mapagkakatiwalaan niya ang mga ito. So after nito ay kumain nga sila muna. So pinag-uusapan nga nilang pagkawala ni Celine. Kaya sigaw nga si Natsu ng samurai na iyon ang kumuha nga raw kay Celine. Naalala naman ni Erza ang samurai na iyon at ang lakas nga raw nun. Napapatanong naman si Lepseria sa samurai na ito. Kaya sagot nga si Gray na nagmula ito sa guild ng Diabolos. Maya-maya salita nga si Lepseria na si Suzaku nga raw bang tinutukoy ng mga ito. So ito nga raw ang kasalukuyang guild dito sa Giltina. Tanong naman si Happy kung isang dark guild nga raw ba ang mga ito. Sagot nga si Lepseria na hindi. Ang Diabolos ay isang fully fledged official guild. Pero kahit na galing nga raw ng guildmaster nila na si George ay medyo hindi maganda, hindi naman nga raw ang mga ito lumalabag sa mga batas. Sagot naman si Carla na parang kakaiba nga lang daw ang mga trabaho nito dahil naghahunting sila ng mga dragon. So ginawa nga raw ba ang guild na ito para rin sa 100 Years Quest? Kaya tanong nga si Wendy kung nag-request nga ba ito sa Diabolos para sa 100 Years Quest. Salita nga si Lepseria na ginawa nga raw niya iyon ilang taon na ang nakalipas. Ang Diabolos nga raw ay ginawa para sa 100 Years Quest. Kaya lang pinatay nga raw ni George ang mga dragon na nabubuhay, maliban sa 5 God Dragon, at kinain ang mga laman neto. Dahil doon naging isang Dragon Eater nga raw ito. Mula noon marami na nga raw sumali sa kanya kaya dito nabuo ang Diabolos Guild. Tanong naman si Lucy na hindi nga raw balabag ang pagsabi sa iba ng mga detalye tungkol sa 100 Years Quest. Sagot naman si Lepseria na labag nga raw ito. Kaya itong dahilan kung bakit nailipat ang karapatan sa ibang guild ang misyong ito. Salita naman si Erza na dahil nailipat ng misyon, hindi nga raw ba illegal ng tangkang pagpatay niya sa mga God Dragon. Sagot naman si Lepseria na illegal nga raw ito. At ito ang pinag-aalala niya ngayon. Sa kasalukuyan, ang karapatan ay nasa sa kanila. Subalit ang kliyente nga raw ay maaaring kahit sinong piliin depende kung sino ang unang makagawa ng misyon. At sa totoo lang ay nakapag-decide na siya na hayaan na lang sa Diabolos ang misyon na ito. So biglang nagalit ang mga bida natin dito sa sinabi ni Lepseria dahil minamaliit nga raw sila neto. Pero salita nga si Erza na kumalma nga raw sila. Yan ang nararamdaman ng kanilang kliyente kaya kailangan nilang intindihin iyon. At wala silang magagawa kung ang goal nila ay kagaya din sa mga Diabolos. Pero kung kakalabanan nga raw nila ang guild nila ibang istorya na nga raw ito. Hindi nga raw sila magdadalawang isip na labanan ang mga ito. Agad nga nagsalita si Lepseria na hindi nga raw ba nila alam ang tungkol sa Inter-Guild Conflict Ban Treaty. So nagalit na nga si Erza dito habang sinasabi na kapag nangyari iyon, hindi nga daw ba niya paparusahan ang Diabolos na siyang unang gumawa ng away. Tama naman nga raw ito sambit ni Lepseria. At maya-maya lumiit nga ito at sumiksik sa dibdib ulit ni Lucy.
Salita nga ulit ito na magpipikit mata na nga lang daw ito sa mga nangyayari. So maya-maya na-realize niya ang oras na para bumalik si Hikage. Ayon nga kay Lepseria na bilang isang matanda, mahirap nga raw mamuhay ng mag-isa. Si Hikage ang tumutulong sa kanya. Ngayon namili nga raw ito para sa kanya at madalas na nakakarating siya ng ganitong oras. Maya-maya may biglang dumating na isang uwak. Nagsisigaw nga ito ng emergency. Ayon sa kanya, meron nga raw mga intruders sa Great Labyrinth. So biglang ang pinagpawisan si Lepseria sa nalamang balita. Agad-agad namang nagtanong si Lepseria kung sino ang mga intruders. Sagot ang uwak ng mga taga-Diabolus nga raw. Nagulantang ang lahat dahil topic lang nila ito kanina. Ayon pa nga sa uwak na kasama nga raw nila ang mga Dark Dragon Slayers. At nasa full power ang mga ito ngayon. At ipinakilala na nga dito ang iba pang mga Dragon Slayers. Ang lalaking may sombrero na si Kirin, ang Yellow Dragon, ang bata na si Haku, ang White Tiger Dragon, ang babae na si Misaki, ang Azure Dragon, at ang kilala na nating samurai na si Suzaku, ang Vermilion Dragon. Salita nga itong si Kirin na sang-ayon siya sa goal ni Celine, ang talunin ang 5 dragon at magkaroon ng mundo na para lang sa mga tao. Sagot nga ang dalawa na hindi na masama. Samantala tanong na nga si Erza kung ano ang Great Labyrinth at bakit ang Diabolus ay nandito. Pinagpapawisan naman si Lepseria habang sinasabi na nandito nga raw natutulog ang pang-anim na dragon at masama nga raw ito. At dito nga nagtapos ang chapter 91 to 92. So mga kanime, ang daming ang bagong revelasyon dito. Si Celine ay naging bagong master ng Diabolus. Nireveal na din ang 3 pang kasing lakas ni Suzaku ng mga Dark Dragon Slayers. At may pang-anim pa palang dragon at ngayon ay tutugisin na nga ito ng Diabolus. Pati ang buhay ni Lepseria ay nasa delikado din. Subaybayan natin ng mga susunod na nakakapanabik na chapters. Huwag niyo din kalimutan mag-subscribe at mag-like sa video natin kung nagustuhan niyo ito. So yun lang muna mga kanime, maraming salamat, God bless at mag-iingat kayong lahat.